araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? How is everyone? Sana magandang umpisa ng 2024 para po sa ating lahat. At syempre, sana lahat tayo ay malusog ang pangangatawan at maayos ang kalagayan. So, ano ba ang mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So, unang-una po, syempre, tuloy-tuloy ang ating renewal ng mga barangay clearance for business permit dito po sa Barangay San Antonio. So, nandito pa rin tayo sa ating covered court until this week. Of course, we will assess kung marami pa ba ang pumupunta or kung babalik na tayo sa ating regular offices, sa ating second floor ng barangay hall. So, napapansin namin na medyo kumukonti na ang pumapasyal dito sa ating barangay. Pero sana yung mga ilan nating mga taxpayers, mga business owners, sana ay bumibuelo nga lang talaga kayo para makapag-renew na ng inyong mga clearances. Pumasyal din tayo sa ating business one-stop shop sa Ayala 30th. At syempre sinamahan tayo ng ating head ng Business Permit and Licensing Office na in charge sa Barangay San Antonio, si Attorney Ian Villar. And na-realize ko na nabigyan niya tayo ng impormasyon na out of the almost 8,000 active registered businesses dito po sa ating barangay, wala pa hong kalahati ang nagre-renew. So, chinek ko rin ang ating record. And to date, nasa 3,300 pa lamang nga naman ang talagang nagre-renew pa. So, meron pang ilang libo tayo nga habulin. Pero sana po nananawagan kami sa ating mga kabarangay na mga taxpayers natin, mga business owners natin. Mag-comply na tayo. Huwag na ho natin antayin ang possible extension dahil baka mamaya ma-penalize tayo. Sayang din yung penalties na ating matatanggap dahil dito sa ating pag-delay ng ating compliance. So again, requirements are available online. Nakapost po yan sa ating mga social media pages, or you may also message us privately through Facebook para po sa ilang clarifications pagdating po sa renewal process ng barangay clearance for business permit at gayon din ang business permit mula sa ating lokal na pamahalaan ng Pasig. So again, of course, nagpapasalamat din ako sa ating mga taxpayers na talagang mga on time, hindi na nag-antay ng last minute at nakapag-comply na sa barangay clearance for business permit. At syempre, kita naman natin, pagdating sa business permit, talagang very collaborative ang ating barangay at ang ating Pasig City government. So, tuloy-tuloy pa rin po ang iba't ibang mga collaborations natin with the Pasig LGU. Sa katunayan, ang Liga ng Barangay ay nagtipon na. Regular monthly meeting namin ay nag-umpisa na. So all 30 barangays sa Pasig City ay nagtitipon, nagko-convene upang ma-discuss ang iba't ibang mga concerns, mga problema sa ating barangay. At syempre, inumpisahan din ng ating Liga ng Barangay na magkaroon ng ugnayan with our Mayor Vico Soto, para yun, ma-share natin ang mga struggles ng mga barangay, mga pangangailangan ng mga barangay na kung saan ay malaki ang naitutulong ng ating lokal na pamahalaan. Siyempre, sinamantala na rin natin ang pagkakataon na makapagpasalamat sa ating mayor at sa ating Pasig City LGU para sa iba't ibang programa naman na naibababa sa ating komunidad o sa ating barangay. Partikular, siguro kung taga Ortigas kayo, mapapansin nyo na may ilan na tayong mga kalsada na naaspaltuhan na. Alam ko matagal ng reklamo yan. Natatanggap din namin sa Facebook yan, yung ilang mga baku-bakong kalsada dito sa Ortigas Center. And very thankful tayo, grateful tayo sa ating mayor, sa ating Pasig City government at naumpisahan na ang asphalt patching ng ilang mga kalsada natin sa Central Business District. Siyempre, nagkaroon na rin ng pag-umpisa ng spraying and misting operations ang Pasig City
Dengue Task Force. At ang pangako nila sa atin, no, ay gagawin na nilang mas regular ito. Kung kaya, pipilitin nga raw nila maging monthly na ang kanilang spraying and misting operation sa ating barangay. Nang sa ganun ay talagang maging bahagi ito ng ating mga inisyatibo kontra dengue. At syempre, no, ilang mga concern sa cash gift. No? Again, una, nagpapasalamat tayo sa Pasig City Government sa cash gift para sa ating mga PWDs or persons with disabilities. No? Alam ko, may mga ilan tayong nakuhang concern na hindi nila nakuha yung kanilang 1,500 na cash gift. No? So, antabayan na lang po natin kung kailan ang susunod na schedule. Doon naman sa mga hindi nakakuha kasi hindi sila nagpa-validate. No? Pasensya na po talaga. Pero isang requirement po talaga ng Pasig City Government na ang mga PWD card holders ay ma-validate. No? Bakit? No? Kasi kailangan nila malaman kung buhay pa. Number one, kung buhay pa yung PWD card holder. Pangalawa, kailangan makita kung with disability pa nga. No? Kaya nga yung iba ho nating PWD cards ay merong expiry kasi may reassessment, no? Conforme syempre sa disability na ating kung saan tayo na-diagnose. So, sana po no mas maging particular po tayo no sa pagkuha ng mga impormasyon, sa pag-check ng mga information. Hindi lamang sa Facebook page ng San Antonio, no, ng Barangay San Antonio, kundi sa Facebook page rin ng Pasig City Public Information Office. Kasi lahat po ng mga announcements na programa ng Pasig City Government ay pinopost po nila. No? So, kung minsan nagagawa nga nating mag-PM sa akin or nakikita nila yung mga post na nangyari na yung programa, no? Siguro naman no, magkaroon din tayo ng extra effort para makita kung ano nga ba yung mga upcoming programs naman. No? Malay natin ay kabilang tayo sa mga beneficiaries po na iyon. So, bukod po dyan sa PWD, sa senior citizens, no, meron din po tayong ilang concerns no, pagdating dun sa mga una, yung mga hindi nakakuha nung kanilang 3,000 pesos na cash gift mula sa ating city government. No? Alam ko po, hindi, medyo last minute talaga. December 23 pa nga ako nag-distribute. No? Alam ko lahat po tayo niyan ay lumilipad na ang ating mga utak, no? Dahil syempre, papasko na, lumalamig na ang simoy. Syempre, naiisip na natin yung family reunions. Yung iba naman pong seniors ay talagang nakapagbakasyon na. No? Talaga, kasi talagang malapit na ang Pasko, December 23, last working day po ito nung time na yan bago magpasko. So, antabayanan na lamang po natin kung kailan no, ang schedule. Again, my encouragement is to consistently check our Facebook pages no para sa ating mga announcements no if possible no we will do an email blast no dun sa mga naka-register yung emails nila sa amin no nang sa ganon ay may mas marami tayong makakatulong para ma-marites no yung iba't ibang mga announcements no pagdating sa mga activities po tulad nito. So again, we ask for your yung pag-unawa po ninyo, no? Pasensya na po kung talagang minsan yung information ay hindi nakakarating pero no, sana po ay maging practice natin, maging habit natin na i-check din po ang ating mga social media pages para lagi po tayong updated. So again, maraming salamat po sa ating City Government of Pasig, of course, led by our Mayor Vico Soto, sa iba't ibang programa po na naihahatid po ninyo para po sa aming mga kabarangay. At syempre, no, sa ating barangay, no, ang Barangay San Antonio ay patuloy din sa ating advokasya no, para sa wellness no, at kalusugan no, ng ating mga kabarangay. So, this month no, ay ating formal na nilunsad ang isang fun book or workbook no, para sa mga senior citizens. Ano? So, makikita nyo naman po ang ating post patungkol dyan. But itong workbook na to or yung fun book na to ay may mga crossword puzzles, may mga coloring pages no, na kung saan ang ating mga lolo't lola ay talagang may exercise
ang kanilang mga brain cells. No? Talagang it's a mental exercise also for them to keep them sharp. No? Yun lang naman po ang objektibo namin dito po sa fun book na ito. Of course, this fun book was created in collaboration with a resident of our barangay. Isang kabarangay po natin na kung saan ito pong method na ito ay naging very effective sa kanyang mother, para maging listo pa rin, kahit papano, kahit na nag-iedad na, ay na-exercise pa rin ang kanyang utak. Very important po yan, lalo na sa ating mga lola at lolo. Again, limited copies lamang po ito. We've published only a few hundred pieces. So, ang objective talaga namin dito ay ang mahandugan ay yung talagang alam natin na makikinabang talaga at gagamitin po. Although we have 1,100 senior citizens, pero some are already not able or will not be able to appreciate itong ganitong fun book. So, ang priority po talaga natin na makatanggap ay ang ating mga lolo at lola na able pa. Kaya pa nila gawin yung mga puzzles, yung pagkulay-kulay, at alam namin na talagang makakatulong po sa kanila. So sa ating mga kabarangay na lola at lolo na interesado po dito, please do get in touch with April De La Torre, ang ating Senior Citizen Action Officer, or please do message us sa aming mga social media accounts if you are interested na magkaroon nitong ating fun book para sa senior citizens. At libre po ito, ha? Wala pong bayad ito. Ito po yung handog ng Barangay San Antonio para po sa inyo. At syempre, nagbabalik din po ang ating free Zumba sessions dito po sa ating barangay hall, sa Barangay San Antonio. So this is this is Tuesdays and Fridays, from 5 p.m. to 6 p.m. po, 1 hour Zumba session po ito. So we do encourage everyone, open po ito sa lahat kahit hindi kayo taga Barangay San Antonio, at libre rin po ito, wala hong bayad o walang patak-patakan, ang ating pag-join sa aming free Zumba session. So inaanyayahan po namin ang lahat, for kahit pang all ages, pwede naman sumabay, 'di ba? Hindi naman kinakailangan kung anong ginagawa ng instructor ay ganun ka-energetic din, Basta importante ay ma-encourage natin yung maging active ang ating pangangatawan para sa ating kagandahan din ng ating kalusugan. And mga kabarangay, important announcements po. Sa darating po na Sunday, January 21, ang ating 23rd Bambino Festival dito po sa Pasig City. So may ilang activities po para ipagdiwang ang Bambino Festival dito po sa ating lungsod. So unang-una po, ongoing na po ang Novena Masses para sa pagdiriwang ng Bambino Festival sa lungsod ng Pasig, at ito po ay ginaganap sa ating Cathedral, Immaculate Conception Cathedral sa lungsod po ng Pasig. So everyone is invited para po makiisa sa Novena Masses. Meron din pong Feast Day Mass sa January 21, nagaganapin sa ating cathedral as well. And meron din pong exhibit, Santo Niño exhibit sa SM East Ortigas until February 11. And siguro kung kayo talagang taga-kabayanan ng Pasig, ang inaantabayanan din is yung Grand Parade na gaganapin din sa January 21, 3 p.m. So sa Grand Parade na ito, dito nagsasama-sama ang iba't ibang organisasyon sa Pasig, ang mga parokya, na iba't ibang mga parish churches sa lungsod ng Pasig ay nakikiisa din po dito. At syempre ang bawat barangay, all 30 barangays, with their respective delegates, ay kasama dito po sa Grand Parade na ito. At pagkakataon po ito para i-showcase ang iba't ibang mga imahen ng Santo Niño sa ating lungsod. Syempre dito sa ating barangay, meron tayo yung Santo Niño de Pasig, at syempre yung ating personal na Santo Niño na nandito sa ating tanggapan, ay
isasama din po natin sa ating pagparada sa linggo. So, syempre, paalala ko na rin, no? Syempre, since may parade, may road closures, so sa ating mga motorista, no, siguro iwasan na natin ang area na ito, no, yung sa may bandang Kanyugan, San Jose, Bagong Katipunan, Sumilang, San Nicolas, yan, ano pa ba, Santo Tomas, yan yung mga dadaanan na ruta nitong paradang ito. At kung kayo naman ay taga Kabayanan ng Pasig, no, magkita-kita po tayo sa linggo sa pag-ikot, no, ng iba't ibang mga delegates, no, na miyembro ng lungsod ng Pasig. So sa ating mga Pasigenyo, no, kapwa Pasigenyo, no, isang maligayang Bambino Day po sa ating lahat. And nabanggit ko na rin po mga kabarangay nung nakaraang report na meron tayong inilunsad na BSA survey. So we highly encourage everyone, we invite everyone, no, na to please help us, no. Malaking tulong ang inyong pag-participate at pakikiisa sa ating survey. Of course, bahagi ng mga objektibo natin para sa survey na ito ay ma-evaluate, no, ang ating mga services and programs sa ating barangay. Of course, makita rin natin yung mga points of improvement, no? Kung paano pa natin mapapaganda ang ating serbisyo, mga suhestyon, no? Yung mga opinion ninyo, no, that matters to us para mas lalo po naming maisaayos o mabigyan pa natin ng mas magandang serbisyo ang ating mga kabarangay. So please do sa online, no, you may check our Facebook pages. You may click on the link, no, dahil meron naman tayong online, no, na survey na ginawa, no. Meron din tayong ilalabas na mga printed copies ng ating survey, no, nang sa ganon yung mga bisita natin na pumupunta dito sa ating tanggapan ay ating mabigyan din ng kopya ng ating survey, ng ating survey form, no, para yung mga hindi masyadong techie ay magkaroon din ng pagkakataon upang makiisa sa ating survey. At syempre, no, again, we're very happy na so far, no, yung mga respondents naman natin have been very helpful. Yung mga inputs na nakukuha po natin have been very helpful to us. So, syempre, tinitake note na namin yan, no? Of course, there are some suggestions that would require some finances. No? So, again, pag-approve ng ating 2024 budget, no, maaring ma-action na naman natin kaagad-agad ang ilang mga concerns and suggestions na naibahagi po sa atin. So, again, maraming salamat sa mga nakiisa. And again, we're very excited dahil sa mga surveys tulad nito, no, yung mga feedback na ganyan, no, ay makakatulong po ito sa pagpapaganda ng ating serbisyo, no, maitaas ang antas ng ating paggogobyerno sa Barangay San Antonio at syempre, no, mas ma-promote natin ang inclusivity, no, and yung participation ng ating mga kabarangay dito sa Barangay San Antonio. So again, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website sanantonio.pasigcity.gov.ph para lagi po tayong updated, no, sa ating mga kaganapan dito sa ating barangay. No? Again, nabanggit ko yan kanina, yung mga lapses sa paghahatid ng impormasyon. No? Sana magtulungan po tayo, no, para mas lalo natin, no, mapalawig pa yung paghatid ng impormasyon sa ating mga kabarangay. It's a big challenge, no? We have 25,000 na population, 'di ba? Sa senior citizens, we have about 1,100. So talagang physically challenging din po. So again, hinihiling namin ang inyong pag-unawa, pero again, hinihiling din po namin ang inyong partisipasyon, ang inyong initiatives, no? Para mas maging effective ang paghatid po natin ng information sa ating mga kabarangay. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating barangay employees, of course, the barangay council, the SK council, our social media team. No? Maraming salamat. Of course, sa ating mga collaborators,
benefactors, and donors, no, sa inyong walang sawang pagtulong sa ating barangay. And of course, most importantly, ang aking pagpapasalamat sa ating mga mahal na kabarangay, sa ating mga constituents, sa ating mga netizens, no, for being very active. No? Alam ko, nakasubaybay kayo, no, sa aming mga services, sa aming mga programa sa ating barangay, at napakalaki ng inyong ambag na participation, no, para mas lalo pa nating mapaganda ang pagseserbisyo sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lang po tayong magdasal, no? Faith, no? Yan pa rin ang tutulong sa atin sa ating mga struggles and trials sa ating pang-araw-araw na buhay. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.